isang napakatalas na mata ng administrasyon dahil nakita nila ang itinatago ni Mayor Baste Duterte. Ano nga ba ito na lumabas na ang itinatago ni Mayor Sebastian Duterte? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang ginastos ng Davao sa 2023 para sa kanilang confidential expenses? Ang hint, mas malaki pa ito kaysa sa pinagsamang gastos ng 7 sa pinakamayayamang lungsod sa bansa. Ayon ito sa report ng Rappler. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Davao City, ang lungsod na kinakatawan ng pamilyang Duterte. Muling napukaw ang atensyon ng publiko matapos lumabas ang financial statements nito sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte. Ang total confidential expenses nito noong 2023 ay umabot sa 530 million pesos, isang halaga na mas mataas kaysa sa pinagsamang confidential spending ng Quezon City, Makati, Manila, Pasig, Taguig, Parañaque at Mandaue na 529.5 million lamang. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang pinakamayamang lungsod sa bansa, Quezon City, na may assets na 448.51 bilyong piso, ay gumastos lamang ng 100 million pesos para sa confidential expenses noong 2023. Samantala, ang Makati na pangalawa sa listahan ng pinakamayayamang lungsod ay naglaan ng 240 milyong piso. At kahit pa ang Maynila, ang kabisera ng bansa, ay gumastos ng 120 milyong piso, hindi pa rin umabot ang kailang pinagsamang gastos sa confidential funds ng Davao City. Pero bakit nga ba napakalaki ng confidential funds ng Davao City? Simula noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte, tuloy-tuloy ang pagtaas ng confidential expenses ng lungsod mula sa 144 milyong piso noong 2016 naging 530 milyong piso na ito sa 2023. Ang tanong, saan nga ba ginagamit ang ganitong kalaking pondo? Ayon sa Joint Circular number 2000. Ako rin namang sumuko dahil ayaw kong magaya kay Secretary de Lima na nakulong ng 7 taon bago na absuelto. Miscarriage of justice. Ganito inilarawan ni retired Brigadier General Narciso Domingo ang nangyari sa kanya kaugnay sa pagkakasangkot sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong 2022. Sa kanyang Facebook video, sinabi pa ni Domingo na silang nakahuli kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo at sa 990 kilos ng shabu, subalit siya pa ang gustong ikulong. Tila aniya nabaligtad na ang pangyayari. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavit sila, yung masalaysay nila kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe na kinagat naman kaagad nila hook, line and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo, mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni Secretary John Vic is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand. Pero para sa akin, grandstanding lang yun eh. Kinwestiyon din ito si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kaugnay sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Paano nangyari yan? Pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon eventually madidismiss ang kaso ni Mayo, madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati siguro yung mga nag-pilferage, nagnakaw, madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Maging kay Justice Secretary Crispin Remulla, may mensahe ang dating general. To Secretary Boying Remulla, sir,
Please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases. Planting of evidence and delay and bungling of drug case. May mensahe din si Domingo sa mga otoridad na magsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa mga polis at sa NBI na magsiserbi sa mga warrant na yan, magunos dili po kayo. Dahil sa nabanggit ko na kanina, diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugi nilang 7 billion sa amin na nakahuli at mailigtas yung bata na si Mayo at mga kasabwat ni Mayo. Panawagan ni retired Brigadier General Domingo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutukan ang issue. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sir, I am praying that you will bring back common sense and order over this brouhaha, over this miscarriage of justice. Wala pang reaksyon o komentaryo sa mga paglalahad ni Domingo sina Secretary Remulla maging si PBBM. Si Domingo ay isa sa 2 general na pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa paglabag sa Section 92 o bungling in the prosecution of drug case at Section 29, planting of evidence ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.